Nasa linya po natin na Botas Representative Toby Tiangco. May tatanong ako sa kanya, Mare. O sige lang. Tayo-tayo lang ang magkakausap Tiangco, dito. tayong tatlo lang. Oo, tayong tatlo lang. Oo. Good morning sa iyo, Kong. Belated. Good morning. Hi, Kong. Yes, good morning, Igan at Connie. Narinig ba ako ng maayos? Opo. Yes, Opo. okay. Okay ng boses mo. May sakit siya nung huli nating interview. Anyway, Kong, gusto ko lang i-ugnay, no, yung mga kwento na narinig ko na rin last year, mga bandang November, December. Sa kwento nitong si dating Congressman Saldico sa huling video niya, ang sinasabi niya, nagagalit nga si Pangulo pero lagi niyang iniiwas yung sarili niya, no, sa napagalitan. Ang sabi niya, nagagalit kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang alam ko impormasyon last year na nakwento na sa akin, alam ko, nandun ka nga kaya tinawagan kita. Nandun din sina dating Secretary Amena Pangandaman. Nung sinita silang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos, para bang how much helicopter, how much more houses yata sa Forbes Park ang kailangan. Yung bang parang ang galit po ni Pangulo ay sobra-sobra na yata yung inyong paggastos gamit itong ating budget. Would you confirm this o klaro na lang po nung kwento ko? Baka mas, siyempre, nandun ka mismo. Tama ho ba yung nangyari? Hindi, yung nangyari, okay, Igan, no? First of all, liliwanagin ko, no? I am not saying this to defend the President because... Oo naman. Yes, because I cannot defend him now, di ba? Kung ang iisipin ng tao ay base doon sa magiging aksyon niya sa mga akusado, no? Hindi base doon sa sinasabi ko. Pero partially tama ka, no, Igan, kasi pero wala doon si Saldi, no? Wala doon si Saldi ko. Ang nahandun lang, Igan, is tama yung kwento sa iyo ng mga Marites na ang nandun, ako, si Martin Romualdez, tsaka si President Bongbong Marcos. At tama yung sinabi mo, ang pag-upo, ang unang bungad sa kanya is, Martin, ilan bang bahay sa Forbes ang kailangan mo? Ganong karaming pera ang kailangan nyo? Ilang Ferrari ang gusto mo? Ilang eroplano, ilang helicopter kailangan nyo? Ganong karaming caviar ang kaya nyong kainin? Grabe na kayo ni Saldi. Yun ang sinabi. Wala akong nagagawa kasi kinukuha nyo lahat ng pera ng mga flagship projects, no? At sabi niya, grabe ang corruption sa Congress. Pero alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yun yung mahaba isang oras kalahati yata kami nag-usap eh. Yung sinasabi mo, Iga, na naandun si Mina, wala si Secretary Mina doon. Okay. Ang pagkaalam ko, Igan, is Sunday kasi yon, Monday, galit na galit pa rin siya. Bago siya pumuntang Dubai, nakwento niya doon sa economic team yung nangyari the previous day. Yun ang pagkaalam ko. Okay. Teka. Ang pagkaalam ko is this was brought about kasi nag-report yung JICA head, yung presidente ng JICA, tignan niyo yung dates, nahandito yung presidente ng JICA a week before, nag-report sa kanya na yung counterpart funds, yung share ng gobyerno doon sa foreign assisted projects, natatanggal. So yun ang kinagalit niya. Bakit pati yun pinapakialaman? Okay. Pero, teka muna, ba't nandun ka? Ano pa? Ba't nandun ka nung gabing yun? Hindi gabi yun eh. Kasi di ba may Sunday lunch po, di ba? Okay. So, imbitado So ka. yung Sunday lunch, after lunch, before lunch, wala po si Martin Romualdez noon. So pinatawag siya at after lunch, kinausap kaming dalawa. Bakit ho particular kayong dalawa? I mean, particular na ho. Kasi syempre, baka may magsasabi nito, Kong, na hinihiwalay nyo lamang ang Pangulo o pangalan ng Pangulo dito po sa mga sinasabing anomalya sa flood control. Ano po yun? Pakiulit ko, medyo naputol ka. Bakit ho kayo particular na naimbitahan kayong dalawa lamang ng Pangulo? Hindi, 'di ba kasi full disclosure, ang wife ko is pinsan niya, 'di ba? So, may Sunday lunch noon, after lunch, kami yung pinapasok doon sa parang private study, doon sa opisina na doon sa Bahay Pangulo. Kami lang naman kasi siguro yung related na miyembro ng Kongreso. Hindi ko nga alam bakit ako sinama eh. Parang ang point ko noon, siyempre ang sasakit na salita, nakakapanliit, 'di ba? Parang ang unang ko noon, dapat silang dalawan lang magpinsan ng nag-usap, di ba? Saka speaker mo yun. Ano po? Speaker mo siya di ba?
Opo, so pero sinama ko, nandun ako buong usapan nila. So, okay. Ang tanong lang dito kasi syempre, so alam ng Pangulo no, na may mga nangyayaring ganitong anomalya na base nga ho sa inyong kwento, pinagalitan dahil wala naman daw, di umano siyang nakukuha dito. Pero syempre, ang masakit dito marinig ano, para sa mga taong bayan ho, alam ng Pangulo from the very beginning na may mga ganito. So, wala ho kaagad nagkaroon ng, kumbaga, aksyon laban ho sa Hinintay kanya. pa niya yung SONA. Oo. Yes, alam mo yan yung isang bagay na hindi ko rin masagot, no? But it is one of my frustrations, 'di ba? Openly naman alam natin siya yung nakakasira sa reputasyon ng Pangulo. Even yung mga surveys na nakikita ko, siya yung nakakasira. Kung bakit walang aksyon, I don't know. I cannot defend him because I don't know also, and frustration ko yan. Talagang So, pwede bang... kaya lang, Connie, pag tungkol doon sa speakership, Opo. hindi ko talaga maipilit na palitan kasi baka isipin interesado ako, di ba? Okay. So, yun yung tema ko eh. Dun sa kwento mo kung susundan ko, after that moment na yon, yung nagalit, Oo. di ba ang naging action nun alisin na si Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations? Parang yun ang naging... Hindi muna yon, Igan. Oh. Hindi muna yun, Igan. Ang nangyari, di ba, napasa yung budget nung January, di ba? Okay. Kasi nung araw na yon, nag-promise si Martin Romualdez, former speaker, na Mr. President, kung ano, ibabalik po namin lahat ng mga tinanggal para doon sa flagship projects, no? Okay. Yung susunod na galit noon is, alam ko may mga galit before masign yung budget, no? Before Christmas. Pero hindi ko maikwento kasi wala naman ako doon personally, no? Naikwento lang sa akin. Ang sigurado ko na susunod na galit is January. Kasi yung pangako na ibabalik yung pondo para doon sa flagship projects, hindi binalik. Hindi na diba? balik. Oh. Oo, kaya ang nangyari noong January, Binito. lahat ng insertions, lahat, House tsaka Senate insertions ay pinahold lahat Okay. yun. So, yun yung naging next action. At sumunod ng pagka-hold is tinanggal naman namin si Saldico. Okay. So kung ikukumpara yung kwento mo sa napanood mo dito sa huling video ni Saldico, may mga inconsistencies ba, Congressman? Hindi, di ba sabi ko nga, no, may totoo dun sa sinasabi ni Saldi, meron din hindi totoo, di ba? Example, Igan, paano ka maniniwala? Sabi niya 52 billion. 52 billion, hindi ka man inambunan kahit 1 milyon? Paano ka naman maniniwala doon sa sinasabi ni Saldi na lahat ng pera dumaan lang sa kanya? Okay. At walang naiwan sa kanya, di ba? Pinagnakawan nyo, gobyerno ng Pilipinas, kung may mag-aya nga sa iyo mag-hold up ng bangko, sasama ka ba kung hindi ka papaltehan? Di ba? Parang yun is unbelievable. Pero at least yung doon sa pag-deliver ng pera hanggang papunta kay Martin Romualdez, yun ang sinasabi ko, tugma si Gutesa tsaka si Saldi, di ba? Sabi, dineliver sa McKinley Road. Sabi, dineliver sa 14 Nara. Doon tugma sila. Pero yung diba? naratibo, isa sinasabi ni Martin Romualdez, ni Speaker, na ito ay para kay Pangulo. Diba? Hindi, sinasabi niya, kahati. Di ba? Kahati. Yun ang sinasabi Bigyan mo ni ko ng Saldi. ganitong pera, Laging Saldi. sinasabi sa kanya, Kahati ko si Pangulo. kahati niya si Pangulo. Okay. Laging ganun daw ang sabi sa kanya. Yan ang sabi ni Saldi. Ako naman po dito naman ako nanggagaling. Ang sabi ng Pangulo, nung tinanong po siya sa press briefing, kung meron na bang sapat na ebidensya na mag-uugnay, 'di ba, sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Romualdez, ang sabi niya, not just yet. Pero yung pala meron siyang personal knowledge. Di ba pwedeng siya na Nung mismo pinagalitan na. di ba, baka pwedeng siya na mismo ang magpresenta nung nalalaman pala niya, di ba? Kasi pag inisa-isa mo, Mari, tama Ilang helicopter pa. Oo, ilang alam pala bahay niya, may pa. personal knowledge siya, nangyayari Ilang ito. Ferrari pa. Ibig sabihin, alam ng Pangulo na sobra-sobra yung mga assets nitong si dating Speaker Romualdez, Congressman. Yes, I will speculate, no, but I don't know. Pero baka kasi ganito. Parang minsan, di ba, alam natin, naririnig natin na itong taong to nagkakaroon ng pera, di ba? Pero yung para makasuhan siya
at masabi na admissible in court na natanggap niya yung pera, baka yun yung hinihintay. I'm just guessing. Okay. Pero But again, Connie, go ahead. ko lang. Sorry. Go ahead, sir. Ang uulitin ko lang, no? But ang sitwasyon kasi ngayon ng presidente is, whether he likes it or not, ang iniisip ng tao, pinoproteksyon na niya si Martin Romualdez. Yan ang iniisip ng tao kasi pinsan niya. So ang sitwasyon ngayon ng presidente is, nasa sitwasyon siya na kailangan niyang patunayan. Katulad ng tanong mo, di ba? It is a valid question. Bakit wala siyang ginawa? Kailangan niyang patunayan na tutuluyan niya si Martin Romualdez. Kasi pag hindi niya ginawa yan, ang isipin ng tao, kaya niya hindi tinuluyan is kasi kasama siya. So nasa sitwasyon siya ngayon na dapat niyang patunayan na tutuluyan niya si Martin Romualdez. And ako sinasabi ko to very openly, no? Pag ako naramdaman ko na proteksyonan si Martin Romualdez, or at least hihinaan lang o babawasan yung mga kasalanan, maghihiwalay na kami politically. Bakit? Pero yung narinig mong wala akong nakukuha dyan. Pinarinig sa'yo di ba? Opo. Ang tanong ko rin, sir, yung kunyari, yung personal knowledge, sabi niya nga, 'di ba, na parang yung insertions. Doon po ako nanggagaling. So ibig sabihin may personal knowledge na talagang may mga in-insert sila, 'di ba? Inalis doon sa flagship program. Inalis doon sa flagship program. Nilagay sa unprogram. Baka pwede hong magpresenta na rin ang Pangulo na siya mismo ang nagsabi, 'di ba? Bakit nyo at wala naman masasabi siguro doon dahil siya na mismo ang kumumpronta, di ba? So these are very delicate na mga statements kasi coming from the President himself na nagpapaimbestiga. Kung magagawa ho niya yan. Tama kayo. Very correct, no? Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko ng January pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may naka-hold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? Okay. So parang ang ano lang kasi dito, para lang mas malinaw po ay, hindi nyo sinasabi ito para protektahan yung Pangulo dun sa role niya na sinasabi nga nila na hindi naman siya totally innocent. So parang kasi ganun ang lumalabas, alam niya. Bakit yung unang sita pa lang sinabi na niyang mahiya naman kayo, no? Oo. Hindi na sa SONA. Tama kayo, Igan. But again, no, at least alam ni Igan, narinig niya yan. So hindi ito in defense, no? But I have to say what really happened, di ba? I mean, whether magustuhan ng tao yung sasabihin ko o hindi, ang sasabihin ko lang naman lagi is kung ano yung totoong alam ko, kung ano yung totoong nangyari. Kung hindi alam, di ba, sinasabi ko, I don't have any personal knowledge. Yan lang ang masasabi ko. Okay. Congressman, Thank you salamat po. sa kwento. Ingat ka. Salamat po. Okay, thank you. Ingat. Bye. Nabotas Representative Toby Chanco. Oras sa Hilingan, walang pinoprotektahan.